Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back po muli dito sa aming garden, sa ating garden. Ayan, at for today's vlog ay nandito po tayo ngayon dito sa gilid na naman ng ating bahay kasi ang i-flex ko sa inyo ulit is itong ating mga prayer plant. Itong ating prayer plant dyan sa gilid, kung mapapansin nyo, naglaguan na sila guys. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo ngayon itong ating prayer plant, and at the same time ay i-share ko sa inyo kung ano ba yung ginagawa ko dun sa nakikita natin na medyo tumatamlay na prayer plant. Yung dati ay malago and then biglang nananamlay sila. Rainy season pa naman ngayon, so dapat pa-bloom pa itong ating mga prayer plant. Pero bago yan, ay ipakita ko muna sa inyo ang weather dito sa amin. Kanina, habang nagpe-prepare ako, sobrang init. Habang naglilinis-linis ako dito sa garden, sobrang init. Pero look, maitim na naman yung portion na yan at parang paulan na ulit. Paulan. Kanina, sobrang init yan. Dadalian na natin, mahangin na rin. Ayan guys, ang ating mga prayer plant. Ayan, parang umuulan na nga. Ang lakas ng hangin. Ayun, ang lakas ng hangin. Alam niyo bang sobrang init kanina? As in talagang kung hindi ako sumilong sa pagwawalis, kasi wala na tayong net dyan. Yan, kung mapapansin nyo, wala nang bubong na nakatakip dito sa ating mga plants dyan. Ayan. Pero, yan nga, dahil yun ay nadala na ng bagyong Christine, ay ang gaganda ng ating prayer plant ha. Ang ganda ng ating prayer plant look. Yan ang ating doti na naglaguan na dati talaga walang-wala na yan. Kasi rainy season talaga yung gustong-gusto ng ating prayer plant, and aside doon yung malamig yung lugar na paglalagyan nyo sa kanya. So tamang-tama, November, December, medyo malamig na ang panahon. So gustong-gusto talaga ng ating prayer plant. Bibilisan na natin look. Kasi maaambunan tayo dito. Kanina basang-basa ako ng pawis. Yan ang ating mga doti pa. Ito yung ating iba pa. Ito yung, ayan, umulan na guys. Yan, sobrang lakas na ng ulan. Hindi natin ito matatapos. Ayan, sobrang init kanina. Sobrang lakas naman ng ulan at hangin ngayon. Ito guys yung reason kung bakit hindi talaga ako makapag-vlog, kasi minsan kung kailang Saturday, Sunday, saka malakas ang ulan. Kasi alam niyo naman nga po na tayo ay tuwing Saturday, Sunday lang nakakapag-vlog, or kapag walang pasok, kapag holiday. So yan. Yan, ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Ang lakas yun. Yung ating rinalis doon ay andun pa sa gilid. Ayan, nalipad na ng hangin. Ayan, ang lakas bigla ng ulan. Sobrang init kanina guys ha, as in talaga. Ayan na nga, bumagsak na yung ulan. So, mamaya-maya natin itutuloy yung ating pagbablog at pagpa-flex sa inyo nung ating mga prayer plants sa gilid ng ating bahay. At yun nga guys, muli tayong nagbabalik dito sa ating channel, dito sa ating pagbablog. And tumigil na guys yung malakas na ulan at malakas na hangin. And sinamantala natin na tayo ay nag-lunch muna, nag-lunch habang umuulan. And yun nga, ayan, ang ganda ng ating gloriosum. Ito yung ating niripat na, bayan, sumasabit. Ito yung niripat natin na gloriosum. Yan. Ito siya na guys, tatlo na yung kanyang, ito yung parang pa-unpearl pa lang nung ating iripat or ating ipropagate. Ayan, nag-unpearl na siya. Ito yung dati pa na kumikis-kis doon sa pader, kaya yan, ganyan ang itsura ng dahon niya. Pero itong pinakamalaki niya, look, ayan o, ang ganda. Ang ganda. Ako'y nagagandahan din dito sa ating gloriosum. So, dyan siya ngayon muna nakalagay dito sa ating rack. At yun nga, mabalik tayo dito sa ating mga prayer plant ay pupuntahan na ulit natin. At yun nga guys, yung ating mga nagagandahang prayer plant dyan, doti, orbipulia, itong ating, hindi ko alam ang eksaktong ID nito, pero dati nung bilhin ko to, sabi ni seller, medallion daw yan. Yan. At yan yung ating mamayang babalikan, kasi kung mapapansin nyo, ay natutuyo yung dahon niya. Kung tutuusin, iisa naman yung location nila.
Hile-hilera ito dyan. Yan, hile-hilera. Ito, hindi ko alam ang ID nito. Mabagal siyang lumago. Mabagal. Compare dito sa iba, ito yung ating Doti pa din. Nagkadalwa yung ating Doti kasi parang ito ay free ni seller. Pero talagang nung bilhin ko yung Doting yun, ay worth 200. Sobrang liit. As in, maliit pa dito. Maliit pa. Kasagsagan na talagang mahal pa yung mga ganang klaseng prayer plant. Ito hindi ko talaga alam ang ID guys, pa-help. Pa-help ako sa ID nito. Ganyan ang itsura niyan. Para siyang Doti pero meron siyang mas lamang yung mapula niya dito eh. Yung violet. Kasi itong Doti, sa gilid lang siya. Sa gilid lang. Hindi ko alam kung Shine Star o something ganon. Hindi ako sure. Pero yan nga, ay ang ganda pa rin nga ng dahon yan. Kakaiba. Iba pa rin yan guys dun sa Crimson at iba pa rin dun sa Rusco. Ayan, ang ating pinstripe o yung ating ornata. Ornata na tinatawag yan. And then, ito yung ating Sabrina. Ito yung ating rabbit's foot. Ayan, ang lago niya din dyan. Ang lago niya. Nagkukroll siya. Yan, hindi kagaya nitong mga ganito na talagang tumatangkad at nag-i-stem siya, nagbe-baby siya or nagsusupling siya sa gilid. Ito naman nagko-crawl and then yung sanga, yung ating gugupitin para ma-propagate. Iba to compare dito sa ating mga ibang prayer plant. Ayan. Sa isang araw ko naman yan ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-propagate. Kasi, through stem cuttings naman ang kanyang pagpropagate. Unlike dito na pwedeng paghihiwalay na supling, hindi naman siya pwedeng stem cutting. Ayan. Or yung pagpupugot natin from top cut to doon sa root cut niya. Ito yung ating, hindi ko din alam ang ID. May gray yan. May something gray sa kanyang pangalan ng ID yan. Gray, isi-search natin kung anong pangalan ng ID nito or anong ID nito ating prayer plant na yan. Ito yung ating Rusco. Yan, yung Rusco natin. Parang yung aking Crimson namatay. Yung Crimson kasi mas makitid or mas maliit lang yung portion na to. Tapos lamang na siya sa violet. Ito, ayan, malapad ng konti. Ito yung Rusco. And ito yung ating rattlesnake na mabagal din to guys lumago. Nababagalan akong lumago dyan. Yan, natangkad din siya na matangkad, yung parang pinstripe. Pero mabagal. Unlike dito sa ating mga picturata. Yan, picturata pala ito guys. Ating picturata. Tsaka itong ating ornata or itong ating pinstripe, mabilis silang lumago. Sobrang bilis niyan lumago. Ayan. So yun, rattlesnake siya. Kasi parang kung mapapansin nyo, yung texture or yung design or yung pattern ng kanyang dahon ay may resemblance sa snake. Sa balat ng snake yan. Pero ako'y gandang-ganda din dyan. At nung kasagsagan ng pandemic ay napakamahal din ng ganyang klase or ganyang varieties ng ating mga prayer plant. Sobrang mahal nito and hindi siya common. Hindi siya common. Maliit pa nga lang itong ating ito kaya hindi tayo makapag-propagate pa. Balikan na natin itong ating medallion ba ito? Hindi ako sure. Look. Bukod tangi ito, kung yung iba ay palabas na palabas ang mga bagong dahon. Ito din naman, nagsusupling din siya or nagbibigay din siya ng, ayan ang ating kamay may pulbo pa kasi tayo nagpulbo. Nagpulbo tayo after kumain. So, ito din naman, nagbibigay din siya ng panibagong dahon. Yun nga lang, mas mabilis guys yung kanyang paglagas or pagdadry ng mga old leaf niya. Or minsan nga hindi pa siya old leaf, yan kagaya nito. Hindi pa siya totally old leaf pero naggaganyan na siya. So ibig sabihin lang, kasi okay naman siya, nagpo-produce siya ng bagong dahon dyan. Ang may problema dito is yung kanyang potting mix.
may something dito, or pwedeng may insekto, pwedeng may molds, or may fungus, di yan sa kanyang potting mix. And yun ngayon guys yung gagawin natin, papalitan natin ito ng potting mix. Itatry ko din na mag-propagate, pero sa tingin ko, pwede, try natin mag-propagate para mapakita ko sa inyo kung paano ba nagpo-propagate ng pangkaraniwang prayer plant. So, andito na guys yung ating medallion. Pero correct nyo ako guys, kasi parang yung nakikita kong ibang medallion, hindi mismo ganito yung itsura. Pero, look, hindi ako sure eh. Ang ano kasi nung bilhin ko talaga to is medallion yung ID na binigay sa akin ni seller. Ayan. Pero ang ganda niya, di ba? Ang ganda niya. Para siyang doti, pero silver yung nasa gilid-gilid niya dyan. Ayan. And, nag-prepare lang tayo dito. Mag-gloves tayo. Nag-prepare tayo dito kasi i-uproot natin to. So, nag-prepare tayo ng potting mix niya, ng detain, kasi malamang talaga ay may fungus, may molds, or may insekto ito dito. Kaya ganito ang itsura nitong ating medallion. Medallion muna guys yung ating gagamitin na ID, pero correct nyo na nga lang ako yun. Kaya nga nang sabi ko, correct nyo ako kung mali yung aking ID na nabigay. So, i-uproot natin to. Tatanggalin natin dito sa kanyang paso para i-check kung bakit. Kasi, tanyo, kung mapapansin nyo yung dahon niya, may mga ganyan. Hindi healthy yung dahon niya. Parang may mga something na kumakain sa kanya. Yung parang nagkakaroon siya ng kalakalawang. Yan o. Nagkakaroon siya ng kalakalawang. Ito bagong unpearl pa lang to, pero ganyan na yung itsura niya. Halos lahat ng dahon niya ay may ganyan. Yan. So, ibig sabihin, may something guys dito sa ating prayer plant na to. So, yun. Uproot lang natin. Uminit na ulit. Sobrang init na ulit. Ito kasing potting mix nito, sobrang tagal na. And sa tingin ko, isa din yun sa dahilan kung bakit ganito na yung ating prayer plant na to. Matigas na yung kanyang pinaka potting mix. Testingin natin kung kaya na. Ayan, hindi pa. So, natin lang siyang i-uproot. Ayan. Yun. Hindi pa. Huwag nyo guys pipilitin na hilahin kung sa tingin nyo ay hindi pa talaga siya buhaghag yung pinaka lupa niya. So, ganun lang yung ginagawa kong pag bubuhaghag. Ayan. Bababa ko nga kayo ng konti. Ayan. Ganun lang yung ginagawa ko. Para kinakaratin. And then, try natin ulit siyang iangat. Yun, ako naputol. Ay, old reply yung naputol. Hindi ko nakita yung aking munting pala. Bawasan na nga lang natin ang lupa. Ayan, may nakita na akong mga guyam-guyam or langgam. Sobrang tagal na nito dito. Sobrang tagal niya na sa pot na to. Ayan, look. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na parang pinaka-bulb niya or parang patatas niya, pinaka-patatas niya. Yan. Kaya yung halimbawa na wawalan na siya ng dahon, nauubos na yung dahon niya, huwag nyo siyang itatapon yung pinakalupa kasi nga may mga patapatatas siya dyan. So yun, sisibol ulit yun or magdadahon ulit. Yun, kaya kung tandaan nyo dun sa last natin ng vlog, in-explain ko sa inyo, pag nagtag-araw, tapos nakita nyo, biglang nawala yung mga dahon nila, ay huwag nyo silang itatapon yung lupa kasi may mga bulb siya or patatas dyan na
yun ay later on kapag nagtag-ulan ulit, kapag medyo gumanda na ulit yung klima na para sa kanila, yung mahalumigmig na klima, yun, nabubuhay ulit itong ating mga prayer plant or nagdadahon ulit siya. Tingnan natin kung anong problema. Ang nakita ko guys ay pinamahayan siya ng langgam. May langgam, hindi lang makikita sa ating video. Ayun. Ayun, ang dami niyang patatas. Maliit na patatas. So, ganun lang gawin nyo. I-uproot nyo. And then, after natin itong ma-uproot, kasi wala namang mga molds. Wala akong nakita mga molds sa kanya. After nyo ma-i-uproot, dahil nga siya pinamahayan ng langgam, ay huhugasan muna natin ito. Huhugasan natin. Actually, malago na to eh. Oh, malago na siya. Yun nga lang, ang pangit talaga ng dahon na napuproduce niya. Parang may kalakalawang dyan. Look. Yan pa yung sinasabi ko sa inyo na parang mga patatas niya. Hugasan lang natin ito. So, yun. After natin guys na mahugasan ng mabuti, itong ating mga roots, yan, kung mapansin nyo, ay meron nga siyang mga patatas dyan na madami. Ganyan guys yung itsura ng ugat nito na may mga patatas. Yan oh. Yan. Nagkakaroon siya ng bunga sa kanyang mga ugat. Yun. So, after nating mahugasan, hindi lang ang roots, ay pati ito, kanyang mga dahon, ay ating talagang hinugasan din na maigi. Sobra as in, tinanggal natin. Pero kung mapapansin nyo, meron siyang mga maiitim dyan sa ilalim. Yung parang mga dahon na natuyo pa, ay tatanggalin natin yan isa-isa. Tatanggalin natin yan. Lilinisan pa rin natin yan. Tanggalin natin ang mga dahon. And kumuha lang tayo ng gunting dito na malinis. Ito guys ay malinis. Hindi nga lang ganun kaganda ng itsura. Kasi siya ay parang kinakalawang. Pero malinis to. Hindi ko naman siya inalkoholan. Pero talagang hinugasan ko siya na guys ng sabon. So tanggalin lang natin yung mga old lip niya na yung ganyan. Ikat natin siya. Ayan. Pagtatanggalin natin. So far naman ay healthy yung kanyang mga roots. Ito lang isang to na medyo parang dead ball na. So tanggalin na din natin siya. Yan. Yun, nalaglag na siya. And yun, tanggalin natin. Linisan natin din. Linisan natin ng maigi. Para siguradong wala na talagang nakatago dyan na mga bahay-bahay ng langgam. Langgam, guyam. Dito sa amin guys ay guyam. Yan. So, hindi na natin din tatanggalin itong mga dati niyang leaf na kung mapapansin nyo ay may mga patsang-patsang. Yan. Dahil makakalbo to. Makakalbo. Pero siya naman nga ay tumutubo. So, ang wish na lang natin after nating maganto ito or malinisan natin ito at mairipat or mapalitan ng potting mix ay maging okay na siya. Maging okay na. Tanggalin pa natin itong isa niyang patatas dyan na bulok na. Tanggalin din natin. Yan o. And the rest naman ay okay na siya. Yan, okay na siya. And, kung mapapansin nyo nga, may dala tayo dito na tabo na may tubig. At, ito kasi ay ibababad natin sa detain or ditain para maalis yung kung anumang meron dito sa mga dahon niya para yung hihigop niya or maiinom niya na tubig ay may insecticide. So, hindi na kung meron mang namamahay dito sa dahon niya, mamamatay na rin yun. So, meron tayo dito, ibaba lang muna natin ito dito sa gilid. Meron tayo dito, ito guys yung lagi kong pinapakita sa inyo, bagong bili ko lang itong ating detain or ditain. So, itong ganito kalaki, yung parang kasing laki ng cup ng ice cream, ay nabili ko siya, may malilipad. May mga malilipad din tayo dito. Yung parang galing naman siya sa, yan, ganyan guys ang itsura. Look, hindi siya langaw. Ayan, umalis. Pero, siya ay, yung parang malilipad na namamahay. Hindi ko alam kung ang tawag doon ba ay hakot-hakot o ano.
Ayan. Etong ganito kalaki ay nabili ko lang ng 45 pesos. Dito lang sa lumang palengke. Sa palengke lang namin. Medyo may amoy siya. Kaya make sure lang na kung kayo ay sensitive, huwag nyo siyang mahawakan and huwag nyo siyang malanghap. Pero ako, hindi naman ako masyadong ganun ka-sensitive. So, huwag lang talaga siyang i-inhale nyo. As in, yung dust niya ay lalanghap nyo yung gabok niya. So, yung sensitive po, magpe-face mask kapag gumagamit nito. So, mga ganun lang kadami. Half teaspoon. Or bawasan pa natin kasi kaunti lang naman yung tubig natin dito. And ilagay natin siya sa tubig. Ayan. Haluin natin. Haluin natin. Sa malinis na tubig, ito ay tap water lang yung ginamit natin. And after nating ma-dilute ito dito sa water, ay ibababad natin itong ating prayer plant ng 10 to 15 minutes. Iwanan lang natin dito. Ayan. Ibabad lang natin siya guys ng 10 to 15 minutes. Pakulban lang natin ito. And balikan natin siya after 10 to 15 minutes. So, ito ay mga 8 minutes pa lang na naiiwanan natin dito. Nakalimutan ko siyang paghiwa-hiwalayin yung mga babies niya. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, magpo-propagate tayo. Papakita ko din sa inyo kung paano mag-propagate nitong ganitong klaseng mga prayer plant. Ito yung mga common na prayer plant natin. So, yun. Hahanguin na muna natin. Kasi mas maganda talaga siya na paghiwa-hiwalayin nyo muna siya bago nyo ibabat dito sa ating dietane or dietane. So, ipopropagate natin to. Yan. Hihiwalayin natin yung mother plant niya. Hindi ko na ma-distinguish kung alin dito yung mother plant niya. Basta, ikakat ko to sa dalawa. Total, madami na naman siyang babies dyan. Ilan na to? Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na siya. 7 na yung kanyang pinakapuno dito. Actually, hindi lang dalawa ang pwede nating magawa dito or ma-propagate dito. Pero, pag dadalawahin lang natin kasi hindi pa naman siya ganun ka ma-matured yung baby niya dyan. So, ikakat lang natin to dito sa pinakagitna niya. Yan. Dyan sa pinakagitna. Ito ay siya. Ito. Dyan sa tapat na yan. Ikakat natin siya. And, yan. Ayun. So, ito dito, and then, ito naman, dito sa kabila. So, make sure na may mga kasamang mga roots yung ating ikakat. Kasi hindi siya mabubuhay kung dito nyo siya puputulin, yung walang kasamang ugat. Hindi siya guys mabubuhay. So, mas maganda na bago natin ibabad, ay kinat na muna natin para yung sugat niya ay mababad sa dietane. So, anyways, 8 minutes pa lang naman natin itong naiibabad. So, ibabad pa ulit natin siya ng another 7 minutes. And, set aside muna natin siya dyan. Habang binababad natin, pa ng another 7 minutes, ay, mapansin nyo, nag-gloves na ako ng dalawa kasi nga, may dietane yun. May dietane. So, meron tayo ditong garden soil. Itong garden soil na mga use na to pero na-sterilize na natin. Na-sterilize na natin ito guys. And ang kasama nito, 30% to, itong ating garden soil. Dito ko na lang siya nilagay. And kukuha tayo ng 30% or ganito din kadami. Halos same din lang nitong ating garden soil na carbonized rice hull. Ito yung in-unbox natin ng isang araw. Carbonized rice hull. So, 30% din or kasing dami din ng inyong garden soil. So, ganyan ang itsura ng ating sunog na ipa. Sunog na ipa ito guys. Yan. Mapapansin nyo umulan na, ulan pa ulit. Umuulan pa ulit. Pero medyo mahina na.
Humina na siya. Ayan, ganyan kadami. And then, isama natin dito. Tapos, kuha naman tayo ng carbonized rice hull. Ito naman yung ating carbonized rice hull. Yan. Hindi pa tayo nakakabili ng lalagyan nila. Ayan, ganun din kadami. Kasi 30% to na rice hull, 30% na carbonized rice hull, 30% na garden soil. So, ang total nun ay 90%. Ayan, ganyan naman siya kadami. And then, kung tandaan nyo, may na-order din tayo na vermicast. Yan, vermicast siya. 10% lang para siya maging total ng, o dito na natin diretso. Mag-total siya ng 100% ng ating potting mix. So, ito naman guys, ang itsura ng ating vermicast. Ito na yung pinaka-fertilizer natin dito sa ating potting mix. And ihahalo lang natin, paghahalo-haluin lang natin ito. I-mix lang natin. Pero kung kayo guys ay meron ng alam na magandang potting mix, pwede nyo naman ang gamitin nyo. Kung sa tingin nyo naman ay nag-workout sa inyo yung ganung klaseng potting mix, yun na lang guys yung inyong gamitin. So, habang iniintay pa natin yung another minutes pa, or kung ilang minuto pa dyan, ay imimix natin itong ating rice hull, carbonized rice hull, garden soil, at saka vermicast. So, ganyan na guys ang itsura ng ating potting mix. Siya ay buhaghag, magaan, airy. Airy siya. And at the same time, ay nag-hold siya ng moist. Mag-hold siya ng moist gawa ng ating mga carbonized rice hull. Ayan. So, after nun, after natin itong ma-mix, ito yung dati niyang paso. Nilinis lang natin to, nilinisan lang natin, and dadagdagan natin ng butas. Kasi kung mapapansin nyo, yung butas nyo dyan ay kakaunti, tatatlo. Dadagdagan natin ng butas. Kukuha lang ako guys ng kutsilyo, kasi parang kuha ito sa kutsilyo. Kung hindi naman kayang kuhanin sa pagbubutas ng sa kutsilyo ay, pwede nyo kayo magpaso ng matilos na bagay and then iikot nyo dyan. Yun. Ginawa natin siyang 5. Nilakan natin. Yan. Kitang-kita na. Tapos ginawa pa natin 5. So, yun. So, simulan na natin siyang lagyan ng potting mix. At kapag nangalahati na siya or mataas na ng kalahati, kunin na natin itong ating medyo malaki dito sa dalawa natin na propagate. Yan. And nga pala guys, kumusta nga pala kayo after ng typhoon? Hindi ba kayo binaha or binagyo? Dito sa amin, medyo malayo kami dun sa area nung mga nagguhuan kasi yun yung malapit sa Taal. Siya yung malapit sa Taal, medyo malayo na kami dun. So hindi naman kami masyadong affected ng bagyong Christine. Yun nga lang, wala ding tigil ang pag-ulan dito sa amin nung time na yun. Eh medyo mataas naman yung lugar namin dito. Kaya hindi kami ganun ka-apektado. Nawalan lang din kami ng kuryente ng ilang araw. So, kumusta po kayo after ng bagyong Christine? Ayan. Lilinisan na lang natin itong gilid pa ng paso kasi nagdumi na dahil nga nahawakan natin ulit. So, yan.
Yun. And itong isang to, may natira pa ba tayong potting mix? Itong isang to ay dito naman natin ilalagay. Yan. Ito naman madaming butas. Ito. Medyo malit to compare dito sa ating isang to. Sana ay kasya pa itong ating potting mix na ready. So, ayan, nagkasya naman yung potting mix natin dito na na-ready. So, ito, kasi ito medyo maliit na paso, kaya medyo utlaw itong ating stem dyan, yung mga tangkay niya. So, yan. Yan na guys, yung ating mga medallion na na-propagate. Yan na siya. Yan na. And ito, since maganda naman yung pinaka-location niya doon sa gilid kung saan sila nakalagay, ay ibabalik na lang natin ito doon. Kasi doon talaga morning sunlight lang ang nare-receive nitong ating mga prayer plant doon. So maganda yung location niya. And yung after mga 9:30, 10, 11 or 11, wala na, hindi na sila naiinitan. Ng mga bandang 10 o'clock, hindi na sila naiinitan. So maganda yung location niya doon. And kung mapapansin nyo nga, yun nga, yung ating mga prayer plant doon ay naggandahan. Kasi yun ay dating dito sa bungad ng ating bahay nakalagay, ay naiinitan ng hanggang 12 o'clock mainit. So tinding init na. Alam naman natin lahat ng ang dahon nitong ating mga prayer plant ay sobrang sensitive. Sobrang nipis, sobrang ayaw nila ng sobrang init. Ayun. So, yan. Ayun. O, dito ko muna guys ulit itatapusin itong ating vlog na to. At pasensya na nga kayo kung talagang ang pag-vlog po natin ay hindi talaga siya regular na pag-vlog. Hindi siya malimit or hindi siya yung everyday. Kasi, kumbaga, hindi naman nga po ito lang yung ginagawa natin. So, muli po maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin dito sa ating pag-vlog or dito sa ating YouTube channel. And dun po sa mga mahilig pa sa halaman at gusto nyo ng ganitong mga usapan, ay subscribe na po kayo dito sa ating YouTube channel. And pakiclick na din ng like kung nagustuhan nyo at pakishare na din po ng video na to. So, bye-bye everyone and ingat-ingat po. Bye-bye!